Magbibigay lang ako ng update guys doon sa mga succulents na galing kay Ma'am Crisel Bacalso. Mostly doon sa kanila ay lusaw nang dumating. Yung reason guys kung bakit ako umorder sa kanya ay wala na. Is si variegated Bradburyiana. Yun sobrang ganda nun guys pero na maalam siya. Nag-crack yung sa top part niya which means sobrang dami din talagang tubig na na-absorb niya. Or nag-contain siya ng maraming tubig bago siya wrap, ganun. Nabulok siya mga after 4 days. Kasi after nag-crack, yun, nabulok na siya. Hindi ko naman yun diniligan, pero nabulok lang talaga. Ganun talaga pag hindi na air dry ng maganda. So, ito na yung cactus na galing sa kanya. Si Pumila ata yan siya, guys. Okay naman siya. Kahit na diniligan ko na at na-sprayhan na rin siya ng fungicide, ay hindi naman siya naglusaw. Ito naman yung window pane niya. Ayan. So far, okay naman siya. Ito lang yung sobrang tuyo nung dumating. Tapos yung mga cutex, nandito pa rin sa ilalim sila, guys. Ayan, ayoko silang ipakita sa labas. Ayoko ipakita sa labas. Oo, ayoko silang mailabas. Pero mukhang naghahanap na din ng araw, guys, kasi namumutla na yung gitna. Baka, wala din naman kasing araw. So, paano ko mapakita sa araw man? Siguro ilabas ko. Doon lang sa banda sa doon. Kasi, nasa ilalim sila ng yan, mga hanging plants ko. Magkakaroon sila ng shade. So, definitely, hindi sila i-expose masyado sa mainit. In case na uminit, ganun. Pero yun nga, wala namang araw. Try ko silang i-acclimatize doon. Tapos si macaroon, ayan, wala pa rin siyang bumps. Since wala rin naman talagang init ngayon. Ayan, pero okay lang yan guys. Ang dumi-dumi pa niya. Nadiligan ko na to, pero meron pa rin siyang mga dry leaves sa ilalim. Hindi ko pa naalis. Ayan, medyo sumigla na naman siya. Pero kailangan ko lang makita yung kanyang bumps. So, at least ito siya nabuhay kahit na si Bradburyiana ay namaalam. Kahit pa paano, meron pa akong isa sa mga rason kung bakit ako bumili sa kanya. Tapos, yung Landleye guys, ano pala siya? Aeonium. Hindi ko alam na Aeonium pala yun. Namaalam din siya guys. Medyo basa-basa din kasi yun nung dumating. Kaya yun, namaalam siya. Pagmash ito. Dati na itong may sira. Pagkatanggap ko. Dati pa to doon. Baka magtuloy sa stem. Naku, sayang. Hindi ko alam na Aeonium pala siya. Kung alam ko, di sana baka hindi na lang ako bumili. Ganun. Kasi mahirap yung Aeonium eh. Tapos hindi pa yung trusted yung seller. Diba? Sayang yung pera. Pero yun na nga, namaalam yung 180. So si sub ko rin bosa, wala na yun. Nung dumating, lusaw na talaga yun. Si Flambeau. Ayun, ang ganda. Ayun, nasa unahan. Puntahan natin. Ganda ni Flambeau, guys. Meron siyang flower, oh. Wait lang. Ang layo niya. Ayan siya. Medyo wala nga lang masyadong kulay. Di gaya nung dumating siya na sobrang dark yung red or maroon. Ganun, or brown. Ay, hala. Kailangan ko nang alisin to. Ang daming insect, guys. Tingnan yan, oh. Aphids? Aphids siguro yan kasi black. Minsan lang ako magkakaroon ng aphids dito, eh. Mostly talaga millibugs. Alisin na natin to. Nakakatakot. Hanggang dito sa mayroong infested na dahon. Yan siya. Ang ganda pa naman ng bulaklak niya sana kapag fully open. Tapon natin to sa malayo. Ganyan pala yung aphids, ano? Ang itim. Dami, oh. Buti na lang talaga nag-ano ako ngayon, nag-update ako. Kung hindi ko to makita, guys. Baka lumala na naman to. So, ayan. Sobrang ganda. Ang tibay ng stem, oh. Sobrang taba. Ayan. So, mukhang mag-survive siya. Hala, ito namang isa, guys, oh. Ayan, kahit maliit pa yung flower niya, meron na siyang aphids. Hala, mukhang need kong mag-spray ngayon. Tatanong ko sa asawa ko kung pwede na ba akong mag-spray ng insecticide. Meron, oh, ayan. May itim yan, guys. Ayan, oh.
Buti na lang talaga guys, nakita ko. Pa-twin head ata to siya guys. Ayan. Pa-twin head or mga bulaklak lang siguro talaga yan. So sana hindi na magtuloy yung nakita kong aphids. Yun si Flambeau ko. Sana tumagal siya. Kahit pa paano, meron pa natira sa kanila na magaganda guys. Hindi yung puro na lang sira. Tapos yung clavatum, nandito yun eh. Ay, ayan. So, bulok din ito nung dumating. Yun isa oh. Tusok ko na lang to. Buti na lang meron pa akong na-save. Ito oh. Yan, nabulok din. Sana okay pa yung naiwan. Yun oh. Ang hirap ng clavatum guys. And, iwan ko sa inyo. Pero dito sa akin, ang hirap i-ship ng clavatum, nasisira sila sa transit or hindi ko alam, baka merong problema sa air dry, ganun. Pero mostly sa clavatum na dumadating sa akin, sira. So ko pa naman sana to dahil may scent. Ang laki na ata ng gastos ko sa clavatum guys, magkaroon lang ako ng clavatum. Palaging nasisira yung clavatum pag dumarating sa akin. Si Prolifica naman ay nandun. Ang layo pala ng kinalagyan niya. Ayan siya guys. So far, nababasa siya dyan. Hala, baka mabulok. Hindi ko alam kung okay ba siya sa ROS. Pero feel ko okay naman siya sa ROS. So, paki-comment naman dyan kung okay siya sa ROS guys. Ayan, nandyan ko pala siya nalagay. So, meron akong free sa kanya. Hindi ko alam kung sino. Nakalimutan ko na. Hindi ko pala nalista yung free. Dapat pala ni-record ko yung mga free guys, para malaman ko kung kanino yung galing sa succulent. Gumanda lalo ang kulay nito guys. Ayan. So, yun lang muna ang video natin for today. Ayan. Tingnan nyo yung aking si variegated Silkville. Ayan. Nagkakaroon siya ng variegation sa taas, pero nag-elongate siya. Kagaya din nung non-var ko na Silkville dati. Nagiging ganyan din guys. Nagiging ganyan yung itsura niya. Hindi siya nagiging compact. Pagdating dito parang bola, tapos katagalan ay parang nagiging ganyan na. So, ganun din yun. Bago na maalam, napalago ko rin naman yun. So, sana mapalago ko rin siya kahit hindi siya ganun ka-compact. Para kung maganda na yung sikat ng araw, ko na lang, i-expose ko na lang siya sa mainit. Di bale nang hindi ganoon kaganda yung kanyang itsura guys. Basta't buhay siya. Tatabingin na siya oh. Ay, natanggal. Ay, sira din naman. Tanggalin ko na lang to para hindi mahirapan yung baby. May mga dry leaves siya sa ilalim. Bakit kaya ganun? Fungus kaya to. Parang napisa ba yung pinakadulo ng dahon guys. Ganyan. Fungus din kaya yan. Lagas pa tuloy. Hindi ko siya magawang ipatayo kasi matabunan yung baby. Yan. So, undecided pa ako kung kailan ko ba siyang i-behead para sa baby na makalabas. So, try ko pa. Pag-iisipan ko pa yan. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And see you on the next one. Keep growing!